Mga ka-diskarte chicks, may nabasa akong comment na napangiti ako pero alam nyo, maraming tao talaga ang nagtataka rito. Sabi niya, nakakaliit po ba ng puwet ang pagsasarili? Shoutout sa iyo ha, ka-diskarte chicks ha. Maraming salamat sa tanong mo. Sigurado akong hindi lang ikaw ang curious dito. Baka marami ring nanonood ngayon na gustong malaman ang totoong sagot. Pero nahihiyang magtanong. Kaya pag-uusapan natin ito ngayon at baka habang nanonood ka ngayon, napaisip ka rin. Oo nga no, may epekto kaya? Kasi minsan, kapag may narinig lang tayo sa barkada o nabasa sa social media, pinaniniwalaan na agad natin kahit walang basihan. Kaya sa video na ito, aalamin natin ang katotohanan. Hindi tayo manghuhula, hindi tayo maniniwala sa sabi-sabi, science at common sense sa pagbabasihan natin. At baka magulat ka dahil ang totoong dahilan kung bakit lumiliit o lumalaki ang puwet. Wala halos kinalaman sa iniisip ng karamihan. Kaya tapusin mo ang video dahil baka ito na ang sasagot sa tanong na matagal mo nang iniisip. Pero bago yan, i-comment mo muna kung taga saan ka para malaman ko naman po kung hanggang saan ang abot ng ating diskarteng usapan. At syempre wag mo kalimutang i-like, subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga psychology, health, myths, at love tips tuwing may bagong upload. So, ready ka na ba? Tara, simulan na natin. Una, hindi nakakalit ng puwet ang personal na gawain. Diretsahin na natin. Hindi, walang medical evidence na nagsasabing ang ganitong personal na gawain ay nagpapaliit ng puwet. Walang muscle na biglang natutunaw, walang taba na biglang nawawala, walang hormone na biglang magsasabing parang may switch ang katawan na bigla na lang magpapaliit ng puwet. Pero hindi ganoon gumagana ang ating katawan. Marami talagang myths tungkol dito. May nagsasabing nakakabulag daw, may nagsasabing nakakapayat, may nagsasabing nakakaubos ng lakas habang buhay. Pero karamihan dyan wala namang scientific basis. Bakit may mga taong pakiramdam nila parang pumayat sila? Psychology naman tayo kapag naniniwala ang isang tao sa isang maling impormasyon. Ang tawag dyan ay expectation effect. Kapag iniisip mong may mangyayaring masama, minsan pagramdam mo nangyayari nga. Parang kapag sinabi ng kaibigan mo, mukha kang pagod, bigla mong mararamdaman, oo nga no, bakit kanina lang ayos ka naman? Ganoon din dito kapag sinabi ng iba na liliit daw ang puwet mo. Mapapansin mo tuloy bawat tingin mo sa salamin. Ang totoong nakakaapekto sa laki ng puwet, ito ang mas mahalagang malaman. Ang laki ng puwet ay nakadepende sa genetics. May mga taong natural na bilugin. May mga taong payat. Ang pangangatawan, normal yon. Hindi ibig sabihin may mali. Pangalawa, body fat. Kapag pumayat ka, pwedeng lumiit din ang puwet. Kapag tumaba ka, pwede ring itong lumaki. Simple lang. Pangatlo, muscles. Kapag nagbo-workout ka, lalo na squat, lunges, hip thrust, mas nadidevelop ang glute muscles. Kaya maraming fitness coach ang paulit-ulit na pinapagawa ang mga exercise na to. Hindi dahil sa magic, kundi dahil muscle ang pinapalaki. Kung gusto mong mas magandang tingnan ang puwet mo, hindi ang ganitong gawain ang dapat mong sisihin. Mas magandang tanungin ang sarili mo. Kumakain ba ako ng maayos? May exercise ba ako? May sapat ba akong tulog? Kasi ang katawan natin mas naaapektuhan ng lifestyle kaysa sa mga sabi-sabi. So may epekto ba ang ganitong personal na gawain sa katawan? Sa normal at hindi sobrang antas. Sa karamihan ng malulusog na tao, hindi ito nagpapaliit ng puwet. Hindi rin ito inuubos ang dugo. Hindi rin ito inuubos ang lakas habang buhay. Pero kapag naging sobra na ito at naapektuhan na ang trabaho, pag-aaral, relasyon o araw-araw na gawain, ibang usapan na yon.
Doon na dapat balansihan ang ugali at alamin kung bakit ito nagiging labis. Kadiskarte chicks, alam ba ninyo kung bakit mabilis kumalat ang ganitong klaseng tanong? Dahil ang tao mas madaling matakot kaysa mag-fact check. Kapag sinabi mong pwede kang mapahamak kapag ginawa mo ito, mas mabilis yung kumalat. Pero kapag sinabi mong wala namang ebidensya, parang hindi exciting. Kaya maraming myths ang tumatagal ng napakaraming taon. Mga kadiskarte chicks, hindi lahat ng naririnig natin ay totoo. Kaya bago tayo maniwala, maganda ring alamin kung may basehan ba talaga. At tandaan, ang laki o liit ng puwet ay mas naapektuhan ng genetics, pagkain, body fat at exercise. Hindi ng ganitong gawain. Kung may iba pa kayong tanong na gusto ninyong sagutin natin dito sa channel, i-comment lang ninyo sa ibaba. Baka ang simpleng tanong ninyo ngayon ang susunod na makatulong sa libo-libong tao. At lagi nating tatandaan, ang tunay na diskarte ay hindi sa paniniwala sa sabi-sabi, kundi sa tamang kaalaman. So ayan mga kadiskarte chicks, sana may natutunan po kayo sa video natin ngayon. At syempre bago po tayo matapos, shoutout muna sa ating mga masugid na tagapanood na sina Julian Manosa from Long Beach, California, Luz Bimindan Larshal from Ox Mindoro, Rene Basanyas ng Davao de Oro, Sir Zach from Makati City, Fedil Oxtero ng Maramag Bukidnon, Alex Nagrampa from Batangas, Dylan May ng Iloilo City, Larry Martinez ng Bulacan, Bulacan, at kay Larry Di Mapitan ng Lebak Sultan Kudarat, Buraraw 2, Lebak Sultan Kudarat. Guys, maraming salamat po sa support at panonood mga kadiskarte chicks. Dahil po sa inyo, patuloy at lalo po akong ginaganahan gumawa ng mga content na makakatulong at makakaaliw. At para naman po sa mga hindi pa shoutout, gusto mo ma-shoutout sa next video, i-comment lang ang hashtag kadiskarte chicks at sabi ko ng topic ang gusto mong pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ito. So guys, this is Diskarte Chicks, your love mentor na lagi nandito para sa mga diskarteng pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.